Kwentong Bayani. Kwentong Bayani. Magandang umaga po ng Sabado sa inyong lahat. Welcome po sa programa ang Kwentong Bayani. Hanggang alas 11 ho tayo ng umaga ngayong August 19. Ayan, August 19, 2023. Ako po ang inyong kasama sa ngalan ng aking partner na si Jojo Armenta ng BCYF. Ranjuman Jenny Pahilangan ng RMN DZXL 558 Manila. Ang programang ito hatid sa inyo ng RMN at ng BCYF. Panatilin pong nakatutok at i-share ang aming programa sa RMN DZXL 558 Manila. At sa aming YouTube channel, live po tayo sa DZXL 558. Kamusta po kayong lahat mga kasama? Naku, maganda ang ating pag-uusapan sa umagang ito. This is a continuation po of the personal social responsibility episode natin. Because it's coming September, according to my partner Jojo Armenta, and this is part po of the program ng BCYF, yung Social Responsibility Month sa darating pong Setyembre. Ang bilis ng araw. Diba? September na po by next month. So yun po yung aming tututukan sa Kwentong Bayani. At sa umagang ito, yan pa rin ho ang ating magiging takbuhan ng programang itong Kwentong Bayani. Aalamin natin kung ano yung mga personal social responsibility ng ating dalawang panauhin sa umagang ito. Kaya tumutok ko kayo, alamin natin ang kanilang kwentong bayani at baka kayo ay ginagawa din nyo po ito o gusto ninyong gawin maging halimbawa sa inyo ang kwentong bayani ng ating mga panauhin. Hindi na po natin pakatatagalin pa. Narito na po ang ating mga panauhin sa umagang ito, live via Zoom. Unahin po natin mga kasama, paki-like and share nyo po yung aming programang Kwentong Bayani ngayong August 19, 2023. Unahin na po natin ang communication or partnerships and corporate communications manager. Kasama po natin sa umagang ito, live via Zoom si Josh Villanueva. Josh, good morning. Si Miss Jenny. Hi, Miss Jenny. Good morning. And to our listeners, good morning. How are you today, Josh? Good. Very excited to talk to you about our advocacy. Yeah, that's true. And also with us this morning, Josh, ay siya po ay isang government employee at advanced scholar and a single mom. Kasama rin natin live via Zoom si Miss Angie Guinanao. Tama, Angie? Good morning. Good morning po, Ginanao po. Ginanao. Ayan, ang ganda naman ni Angie. Angie, kamusta ka? I'm feeling good naman and excited po. This is my first time radio interview. Wow, ganda naman nun. Good morning to both of you. Welcome sa Kwentong Bayani. And this morning, ang topic natin, Josh and Angie, ay tungkol pa rin sa personal social responsibility in, of course, preparation for the month of September. Angie and Josh, ang BCYF ay tututok sa Social Responsibility Month by September. Okay, so umpisahan natin itong maganda nating pag-uusapan sa umagang ito tungkol dito sa inyong personal social responsibility. First muna kay Josh. Hi Josh, good morning again. Good morning, Miss Jenny. Ang ganda ng ngiti ni Josh, di ba? Josh, maaari mo bang ibahagi sa ating mga nakikinig at nanonood ngayon, live tayo sa RMN DZXL 558 Manila, ang ginagawa ng Mapua Malayan, tama? Malayan or Malayan Digital College na may kinalaman sa advokasya na pinag-uusapan nating social responsibility. At eto, paano, Josh, ito makatutulong sa mga estudyante? So yung advocacy namin as a school, Miss Jenny, is for our students to have better experiences, tapos magkaroon sila ng better lives, mapabuti yung buhay nila, and in effect, magkaroon ng better country, a better Philippines. Okay. And ginagawa namin yan by giving them quality, modern education, especially sa mga far-flung areas sa Pilipinas. Kasi we're digital first, meaning yung classes namin online, kaya may mga estudyante kami from Cagayan Valley hanggang General Santos, and they get access to quality Mapuan education. And if di nyo po na itatanong, ang Mapua University ranks 4th best according to the World University Rankings. And that's our main advocacy, to provide quality education to all Filipinos. And then, we also want to support
the working student community in the Philippines. Kasi na-realize namin, parang wala pang community na nagsusuporta sa mga working students sa Pilipinas. Kaya naman, we started a community called Step Up sa Pangarap. Pinagsama-sama namin ang mga different organizations na may stake sa working students like the IBPAP, the IT and Business Process Association of the Philippines, ang CCAP o Contact Center Association of the Philippines, ang IMAP or Internet and Mobile Marketing Association of the Philippines, pati na rin ang mga brands like McDonald's, 7-Eleven, Genpact, Everrise, Concentrix at iba pa. Okay, galing no. Step Up, no? Maganda yung programa na yan. So, nakafocus talaga tayo, Josh, sa, sabi nga, pagtulong, no? Pagdating sa edukasyon. Tama? Yes. Yes, Miss Jenny. Because we do believe talagang education ay, naku, napaka-importante sa buhay natin yan. Hindi ba, Josh? Correct. Education ang susi para sa mas magandang kinabukasan at mas magandang Pilipinas. Correct. At sabi nga ng mother ko, ng aking father, nung siya nabubuhay pa, Josh and Angie, let me just share this to both of you at sa ating mga nakikinig at nanonood. Yun lang ang pwede nilang ipamana sa atin ng ating mga magulang na hindi nananakaw kailanman. Yes, diba? that's true. Education. Okay, Josh, thank you. Now for Angie. Angie, hello, good morning. Morning again Yan. po, Mi. Eto, bilang isang scholar, alam niyo po, scholar ito, advanced scholar po si Angie, ano ang naitutulong sa'yo o naitulong sa'yo, Angie, ng programa ng Avance Negrense ng MMDC na ito? Good morning again po, Miss Jen. Bilang Avance Negrense Scholar ng MMDC, malaki po talaga ang naitulong nito sa akin. Bilang full-time mommy, full-time employee, and full-time student. Dahil MMDC Avance Negrense Scholarship ay mayroon pang full-time, full ride scholarship, and they have very flexible time and very accessible po yung kanila studies or which we can study po. Yun po. Yun. Kahit parang gustong sumama ni baby, no? Sa pag-interview sa'yo, di ba? So, ang ganda nun, yung pagbibigay ng, pagtulong sa programa sa scholar. Ano pa yung nito? Lawak na nararating ng pagiging scholar mo. Paano ito naging bahagi pa rin ng buhay mo, Angie? Ulit. Oo, paano nagiging bahagi pa rin sa pang-araw-araw na buhay mo itong pagiging scholar mo? Paano ito nakakatulong pa rin sa'yo? Yes, Angie? Ayan, hindi sandali lang. Sige, balikan natin si Angie, Josh ha. Anyway, Josh, balikan natin. Ito ha, pinag-usapan natin yung kalidad ng edukasyon. Ano ba yung kwalifikasyon? Ito importante ito yung kwalifikasyon para maging bahagi ng mga programa at ng scholarship ng inyong organisasyon. Baka may nakikinig at ng mga nanonood sa atin ngayon, Josh. Ano ba yung mga kinakailangan at kwalifikasyon? Yung pinakaunang kwalifikasyon po na hinahanap namin is dapat nakapagtapos ng high school. Whether yung bagong K-12 senior high school curriculum or yung old high school curriculum, tinatanggap po namin yun. Tinatanggap din namin yung mga transferees sa ibang mga schools. Like for example, if nakapag-college na sila, nakapag-take na sila ng ilang unit sa college, pwede rin silang mag-enroll sa amin. So yung unang scholarship po na ino-offer namin, available to the first 500 enrollees, is called the Ascenso Scholarship. Here, Miss Jenny, walang maintaining grade. Teka muna ha, Yes. parang, wait lang, parang kakaiba to, Sir Josh, because ang alam ko na mga ganyang klase, kailangan mapanatili mo ang iyong grado, hindi ba? Sa amin, wala. This is just for the first 500 enrollees. Tapos, may discount sila na approximately 20,000 pesos per year. And kung makapasok sila sa first 500 enrollees this August, ma-enjoy nila yung 20,000 pesos na discount every year until they graduate. So that's the first Ascenso Scholarship. Next, we have the Avance Negrense Scholarship. Ito yung in partnership
Yes. So ito, Miss Jenny, yung in partnership with Governor Bong Lacson of the provincial government of Negros Occidental. Isa si Angie sa mga scholar ni Gov Bong. So last year, merong mga 100 slots. This year, around 70 slots. Ito naman, as Jenny mentioned, full ride scholarship from first year until graduation. Walang babayaran. Ang requirement lang, yes, Miss Jenny. Teka muna, parang kakaiba ito ha. Ano naman ang nasa ilalim nito kung halimbawa ko scholar dyan at yun nga, walang babayaran, sabi mo nga, walang pananatilihin na grado or maintain mo na grades. Paano? Anong magiging paraan? O akong gagawin ko kung ako scholar dito? For Avance Negrense, Miss Jenny, may maintaining grade naman. 2.5. Okay. Alright. Kasi scholarship ng government. Okay. And then, kailangan resident ka ng Negros Occidental. Of course. Except Bacolod City. Okay. Yes. So yun. Ano pa, Sir And then, Josh? we also have the Sipalay City Scholarship. Ito naman in partnership with Mayor Gina Lizares of Sipalay City. Sa Negros Occidental din, Miss Jenny. So here, full ride din. Walang babayaran ng estudyante. Pero, kailangan resident ka ng Sipalay City and may maintaining grade na 2.5 or average din. Okay. And then, kailangan din nakapagtapos ka ng high school. So ito, next, Josh, yes. minomonitor nyo to ha, sir? Minomonitor nyo? Yes, every SEM or every term, we create a report to the LGU na progress ng mga estudyante nila. Okay. And then, syempre, during the term, we also have mentors and our student affairs team na tumututok talaga sa scholars. Binabantayan sila and their progress. Okay. Yes. Maganda sana, ang ganda ng mga programa, no? Talagang sabi nga akma sa ating pinag-uusapang personal social responsibility mo, no? Lalo na sa edukasyon, yun ang pinaka-importante. Maganda sana matanong natin pagbalik ni Angie mamaya. Kasi curious lang ako, Sir Josh, baka ikaw din, kung paano ni Angie na pagsasabay yung pagiging isang scholar at the same time, isa siyang, yun nga, yung kanyang anak kanina, inasikaso niya muna dahil umiiyak di ba? Yes. Single mother nga siya, di ba? Mommy. Oo, at as government employee pa siya. Diba? Yes. That is mo. possible through the flexibility of the model, Miss Jenny. Kasi, since digital first kami, lahat ng classes conducted purely online. So, di mo na kailangan magpunta sa school. Wala nang time na magagasto sa travel, etc. Okay. Tapos, minimal lang din yung classes every week. Pag full load ka na 5 subjects per term, 7.5 hours lang yung klase every week. That's on Mondays and Tuesdays. The rest of the week, up to you how you manage your time to produce your output. Kasi, Miss Jenny, the good news is, walang traditional exams in MMDC. Yes, we grade our students or we monitor their progress through projects, problems, and cases. Kasi ito naman yung mga ginagawa natin habang nagtatrabaho tayo, di ba? Hindi naman tayo nagtitake ng exams. Nagbe-build tayo ng projects, nagsosolve tayo ng problems, and nag-analyze tayo ng cases. Kaya yan din yung tinuturo namin sa estudyante namin. Tapos yung classes na kinukwento ko sa'yo kanina, Miss Jenny, meron pang morning, afternoon, and evening schedule. So kung if nagtatrabaho ka sa morning, pwede ka mag-take ng classes sa afternoon or sa evening. Pwede ring 1 class sa morning, 1 class sa afternoon, 1 class sa evening. Tapos, pwede ka rin magpalit ng schedule in the middle of the term. So ganun siya ka-flexible. Kaya that's how I think Angie was able to do it. Although, I think Angie is back. Maybe we can ask her also. Yeah, Angie, hello. Hello po again. Sorry po. Okay lang, talagang hands-on si Angie, no, Sir Josh. Pinag-usapan namin ni Sir Josh, Angie. Yun nga, paano mo, Angie, na pagsasabay ang pagiging single mom mo at the same time scholar and government employee? Paano? Dahil nga po yung MMDC ay mayroon pong flexible time, which is I can choose po kung anong oras po kung pwede para po ma-adjust ko po yung pagiging nanay ko at pagiging employee at pagiging full-time student po. And I also have recording po sa mga classes na mami-miss out ko po. For example po, hindi po ako makapag-attend ng
because I have work, I need to take care of my children. They have recording session po, which is I can access po anytime so that I can miss out po every lessons po na dinidiscuss sa klase po. Iyon po. Oh, so parang nakita ko rito, Angie, ang oras ang nag-a-adjust sa'yo, no? Di ba? Tama po. Parang hindi ko yung kailangan mag-adjust. Siya mag-a-adjust sa'yo, which is good. Dahil as a single mom, as a government employee, napagsasabay-sabay mo lahat at ikaw isang scholar at yan magandang edukasyon para sa'yo. Ang galing naman. Very good. Nako, Josh, Sir Josh and Angie, marami pa tayong pag-uusapan sa umagang ito as we of course talk about the personal social responsibility. Marami kaming natututunan sa inyong impormasyon na ibinibigay sa amin. We will just pause for a break, ano? Magbibigitaan lang tayo sa ating mahalagang paalaala. Huwag po kayong alis mga kasama at babalikan tayo of course ng ating mga guests sa Kwentong Bayani, si Josh and si Angie. Sa oras po nating 10:27, magbabalik pa rin po ang programa ang Kwentong Bayani. Oras natin, 10:30, eksakto po in punto. Balik tayo sa Kwentong Bayani. Hanggang alas 11 ho tayo ng umaga. Sa ngalan pa rin ho ng aking partner Jojo Armenta solo today. Ayan, Ranjo Man, Jenny Pahilaga. Pero syempre kasama natin ang mga napakaganda ho ng aming mga talakayan at pinag-uusapan ni Sir Josh Villanueva, Partnership and Corporate Communications Manager. Ano? And of course, si Angie, ayan, isa pong single mother, scholar, and government employee. Okay, eto magandang tanong ko rito, Sir Josh and Angie. Ano ang personal ninyong advokasya or personal advocacy, Sir Josh? Ako, Miss Jenny, really I do believe that every single person, every single Filipino should have access to quality education. Kung kaya napunta ako sa Mapua Malayan Digital College, just to share, Miss Angie, I was in the corporate for almost 4 years in one of the biggest companies in the Philippines. And then I realized, parang I'm just making another person richer. I want to do something more. I want to create an impact to a life of someone. I want to change someone's life. Kaya nung na-present yung opportunity na ito na magtrabaho sa isang credible na college institution na nagdadala ng quality education and modern education na kailangan talaga ng lahat ng Pilipino, I really took the opportunity to get that role. Kaya naman, nandito ako sa Mapua Malayan Digital College, tumutulong na maidala ang quality Mapuan academic excellence sa buong Pilipinas. Galing. Talagang ang focus mo, no? Talagang edukasyon. May, Yes, ano yun? May Miss pinaghuhugutan ka ba yan, Sir Josh? Di ba? Ano bang mga, kumbaga, meron ka bang in the past na parang ito yung magiging inspirasyon mo na hindi, dito talaga ako nakatutok yung personal advocacy ko, edukasyon talaga, sir? Na-realize ko po kasi during these past years na laganap ang disinformation, fake news. And alam natin na ang susi para hindi na to magpatuloy pa ay if lahat ng tao educated. Kaya naman, nandito ako ngayon, as mentioned, dinadala ang quality modern education to all Filipinos para hindi na mapalaganap ang disinformation at fake news sa Pilipinas. Correct ka dyan. Tama yun. Kailangan natin yan ngayon. May tanong ako sa dyan susunod. Okay. Thank you, Sir Josh. Angie, yan, tanongin ko din. Ikaw, ano ba ang personal mong advokasya o gusto mo, nais mo, Angie? Yun nga po na ang lahat, especially sa katulad ko po, sa kapwa ko pong nanay, employee, and full-time student na magkaroon po ng magandang kalidad ng edukasyon na naibibigay po sa akin katulad ng MMTC po. Na kasi po lahat ng tao ay may karapatan pong mag-aral at magkaroon po ng magandang kalidad ng edukasyon. Yun ang maganda. Ano yung pag-asa niya, no, Sir Josh, Angie, ng magandang edukasyon? Yun ang kanya ring advokasya. Salamat, Angie. Eto, maganda tong tanong ko sa iyo, Sir Josh. Sa usaping edukasyon, di ba? Lalo ngayon, ang pag-usbong, alam mo na yan, ang digitalization, nako sabi nga, sa tingin mo, sa anong paraan makakatulong, sir, ang digitalization sa pagpapalaganap o paglaganap ng edukasyon at mas marami pa ang magkaroon ng inspirasyon na gustong mag-aral? Para sa akin, Miss Jenny, yung pinakamagandang na idudulot ng digitalization sa education is
hindi na kailangan magpunta ng mga estudyante sa physical na school para lang magkaroon ng quality education. Kasi narinig na natin yan. May mga bata na naglalakad 2 oras, 3 oras, one way papunta sa school nila or sa commute, sa traffic, mga 2 oras. So, with that, since hindi na natin kailangan gawin yon, pwede tayong mag-focus sa ibang bagay na mas productive. Sa mga bagay kung saan mas matututo tayo, mas makaka-work on tayo sa mga projects, problems, and cases or exams. Para sa akin, yun yung isa sa pinakamagandang dulot ng digitalization. Pangalawa, na idadala natin yung kalidad na edukasyon sa malalayong lugar sa Pilipinas. Kasi ang kailangan lang to access those is an internet device and a laptop device. Now, yung kagandahan po sa Mapua Malayan Digital College is binibigyan namin lahat ng estudyante namin ng free pocket wifi with monthly load. So, may access na sila to internet. And then, meron pang lease-to-own laptop program, meaning nagbabayad lang sila around 800 pesos per month for BS Business Administration and then 2,100 for IT. And then, after 30 months, kanila na yung laptop. So, para lang silang magbabayad ng maliit na hulugan para sa laptop. So, may access na to digital education. Di pala ka nanghihilingin pa, hindi ba? Talagang lahat nandun na. Oo nga, yan ang maganda naman, ano. Naku, lalo ngayon sa ating, Sir Josh, Angie, di ba, mga kasama talagang, yung digitalization, talagang lagarap na kailangan makasabay tayo sa edukasyon, di ba? Correct. Oo. Tsaka itinuro sa atin, Sir Josh and Angie, ng pandemya. Tama, Sir Josh? Yes, although, yung school namin, Miss Jenny, hindi namin to ginawa as a response to the pandemic. In fact, back in 2019, nagre-research na kami on how to do this because we really think a digital-first school, a digital-first college is the way to go in modern education. That's good. Nice to hear naman that. Anong galing. Okay, Josh, balikan natin si Angie. Angie, ano yung mabibigay na tips naman o payo o mga inspirasyon, sabi nga, sa mga katulad mo na single mom na hindi halata Angie na nakikinig at na mga estudyante na gusto ring mag-aral, magtrabaho. Anong ma-advise mo para magpatuloy sila sa buhay at mawala ng pag-asa na anuman ang status mo, sitwasyon mo ngayon, patuloy ka pa rin mag-aaral, Angie? Sa lahat po ng kakapwa ko po, estudyante, nanay, at employee po, laban lang tayo. Hindi pa po ito yung end of our life. Kumbaga, this is a new chapter of our life. So, kumbaga po, let's have strong faith in God kasi si Lord lang po talaga ang makakatulong sa atin. Lord has a better plan for each of everyone sa atin. So, kung mayroon po tayong prayers and faith sa Lord, alam ko pong maibibigay niya po lahat ng gusto natin at matutupad po natin lahat ng pangarap natin kapag ginagabayan po tayo ng Diyos. Kaya po, wag po tayong mawalan ng pag-asa, laban lang, hindi pa huli ang lahat. Ayun. Eto, Josh, tanong nila palagi, parang may may memes to Kanino ka bumabangon, Angie? Sa akin po, bumabangon po ako para po sa pamilya ko, especially sa mga anak ko po. Ilan ang anak ni Angie? Josh, ilan ang anak mo, Angie? Dalawa. Okay. Yes. Para sa mga anak talaga, no? Ano bang pangarap mo someday, Angie? Tapos, nag-aaral pa rin siya, no, Sir Josh? Patuloy pa rin si Angie. MMDC Avance Negrense Scholar po ako. Tuloy-tuloy. Anong year mo na, Angie? Third school year. Second year. Yes. Okay. Anong pangarap mo, Angie, pagka natapos mo itong pag-aaral mo bilang isang scholar? Ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo? Lahat po tayo may mga pangarap, pero yung sa akin po napakasimple lang. Yung mabigyan ko po ng magandang buhay yung mga anak ko, yung hindi nila po mararanasan yung mga naranasan ko dahil po lumaki po ako sa hirap at hindi ko po yun ikinahihiya. Kasi po hindi po ako nanggaling doon, hindi ko po maranasan kung ano man ang meron ako ngayon. Yan, pinapaiyak mo, Josh, Angie, oo.
Iyak tuloy si Angie. Napakaganda, nakaka-touch naman. Congratulations for you naman, Angie, sa laban lang. Anyway, Sir Josh, ano ang ginagawa ninyong paraan para maiparating sa ating mga kolektor sa DZXL, sa RMN, sa BCYF, no? Para mas lumagana pa rin at magpatuloy yung inyong programang ito. Paano ito napapalaganap? And paano din kayo nakakakuha ng suporta para dito? So, meron kaming mga digital marketing efforts, Miss Jenny, meaning sa Facebook, Google, YouTube, TikTok, Twitter, etc. And then we also understand na merong mga lugar pa rin sa Pilipinas na mas traditional. Kaya we go on roadshow, pinupuntahan namin iba-ibang city hall, kinakausap mga mayors or yung mga scholarships offices nila. And then we talk to them about the program, etc. And then we also have mga banners and out-of-home materials. Pero we also have strategic partnerships with community groups like the IBPAP, as mentioned, yung mga companies, kasi especially yung mga companies na may working students, kasi gusto talaga naming makagraduate yung mga workforce ng mga companies na yun. Kaya naman we partner with the biggest BPOs like Concentrix, Everrise, Genpact, and Sutherland para mapalaganap yung ganitong panibagong modelo ng kolehiyo. We also partner with different brands like McDonald's, 7-Eleven, kasi alam naman natin na maraming sa service crew nila ay hindi pa tapos sa college. So we want to offer them this alternative that's very flexible, affordable. Imagine, Miss Jenny, makakapag-aral ka na with just 6,000 pesos per term. Ooh, yun ang maganda. Yes, that's very flexible pa. So we share this to them, and then we also partner with different organizations like LGUs, mga governments, kasi may budget din sila for scholarships and all eh. So siguro I'll also take this opportunity to call on different LGUs. If you're looking for modern quality education for your constituents, please feel free to reach out to us. We're very much happy to partner with different LGUs in the country. Itong ginagawa ninyo, itong sa tama no, Mapua Malayan, Sir Josh, ano pang nakikita mo na kakulangan pa rin o dapat pang gawin ninyo, and even our government or sino man, mga concerned people, no, tayo mga kababayan natin, para sabi nga magpatuloy pa rin itong ganitong klaseng pagtulong natin, lalo mga scholarship sa edukasyon? Ano pang kulang, ano pang pwedeng gawin natin? Siguro, yung mga ginagawa namin is, number one, dinedebunk namin yung pag-iisip na yung mga misconceptions sa digital learning na madali, hindi maraming natututunan dito. In fact, ginagawa namin lahat ng pwede namin gawin para hindi mangyari yun. Like, for example, even if wala kaming exams in our school, hindi rin naman madali gumawa ng projects, problems, and cases. I'm sure Angie has experience working on those. They're not easy, right? Because we want to prepare them for the real world. Next, we also want to debunk the idea na wala masyadong natututunan sa online learning, kasi hindi ganun ka hindi ganun ka in touch yung professor sa estudyante. In fact, we also have mentors. Every week, may mentoring session kada estudyante on a smaller group, like pwede one-on-one, pwedeng small group, para ma-monitor yung progress ng estudyante. If meron silang hindi naiintindihan sa lessons nila, pwedeng makatulong, pwede rin makatulong sa paggawa ng projects, problems, and cases. So, that way, na de-debunk namin yung idea na hindi ganun ka dami yung natututunan sa online learning. Also, we think this opportunity is open to everyone. Kaya naman, we really want all Filipinos, especially non-graduates, to grab this opportunity to go back to school. Now, you can learn and earn at the same time because of the flexibility of the model. So, yun ang mga ginagawa namin para ma-address yung mga kakulangan pa sa ganitong klase ng
pag-aaral. Ayan, salamat Josh. Angie, sa iyo bilang isang single mom, nagtatrabaho ka pa, ito scholar ka, no? Paano mo hinahati yung oras mo, yung panahon mo para magpatuloy ka pa rin sa pagiging scholar at pag-aaral? Yun nga po, sinabi nga po ni Sir Josh na mayroon mga mentoring sessions. Pwede pong one or either in a small group para po sa mga kaklase mong hindi rin po nakaka-catch up ng lessons. For me po, mostly ginagamit ko po talaga yung mentoring session kasi po mostly hindi ako makakapag-attend ng class kasi nga po yung minsan yung schedule ko sa work, sa pagiging student, hindi po talaga nagkakatugma. Kasi nga po, this is perfect nga po, di ba? Nagsaset po ako ng schedule sa mga mentors ko and we conducted a mentoring session. Applicable po talaga siya at very nakakatulong po talaga sa katulad ko po. Kasi po they not also na nagkakandak lang ng mga lessons, they also giving some advices not only sa lessons po but applicable po in real life. Yung mga natutunan ko po sa MMDC, hindi lang po talaga siya pang school. I think Josh, no, with Angie, talagang applicable for her yung, as a scholar, yung mentoring. Yes, actually it's applicable to all students, Miss Jenny. Kasi we really wanna make sure that all students are nakakasabay sa lessons. We understand that this model is new. Hindi naman ganito tayo naturuan ng grade school to high school and all. So, that's why we really encourage all students to attend mentoring sessions para makasabay sila sa ganitong panibagong pag-aaral. Could you tell us a little background lang of what's happening inside the mentoring, Sir Josh? Okay. So it's a short session with a mentor or a professor and the student. Okay. Pwedeng one-on-one, pwedeng small group like 3 to 5 students, and then there, hindi spoon feeding. So, ang nangyayari is parang tinutulungan ng mentor yung estudyante kung paano mag-work on their projects, problems, and cases, or if a student has questions on their lessons, the mentors can also address. So it really depends on where the student is. Tapos sinasabayan na lang ng mentor. Nakikita ko no sa Mapua Malayan Sir Josh, talagang ano kayo no, kahit ano hindi niyo tinitingnan ko ano man yung mga hindrances or mga nagiging balakid no sa mga estudyante. Basta gusto nilang mag-aral, kayo gagawa ng paraan para maging magaan sa kanila, tama? Yes, kami na yung mag-a-adjust, Miss Jenny, kasi again, we do this not just for money but really as an advocacy. We want our students to have a better experience in college. And then when they have that, they graduate, they have a better life. And their better life also affects the lives of their families, their community. And in effect, we contribute to the improvement of the country, a better Philippines. So we go back to our advocacy. It's not even a corporate social responsibility kasi that's what we do Like yun talaga yung core ng business namin. And we do all these things because because of our values and because of what our core identity is. Anong pakiramdam mo, or siyempre si Angie, God's willing, and alam naman kaya ni Angie yan, after 2 years makagraduate na siya. Anong pakiramdam ninyo na kapag meron kayong maraming napagtatapos sa pag-aaral at the end of the day, how does it feel, Josh? It's very fulfilling. Right now, we're on our busiest season kasi it's enrollment season. Classes start on August 22 and of course, meron pang mga late enrollees. So, medyo busy now. But even if we do a lot of things, parang yung pagod is a good pagod Hindi yung stressed and burnt out and all because what we're doing really contribute to the improvement of the lives of our students, of the country. Kaya, even if napapagod kami sa dami ng ginagawa namin, hindi kami ganun ka-stressed, hindi kami burnt out. Kasi maganda yung nagagawa namin, nakakatulong kami. And that makes us happy and fulfilled. Parang yung pagbakasalubong mo sa mall o sa ibang lugar, Sir Josh, sino yan? Ako po yung di ba? Estudyante ng... When we meet scholars, nakakataba talaga ng puso kasi sometimes we go to
I'm based in Manila, but I go to Bacolod from time to time. Oo. Then I meet with the scholars. Have you experienced that? that? Yung kwento nila. Nakakataba talaga ng puso. Iba-ibang story. Like si Angie is one story na full-time mom, full-time student, full-time government employee. Meron naman, meron kaming estudyante na dati tinuturuan sila ng IT na sinusulat sa board yung code, tapos kinakopy nila, wala silang computer, hindi nila alam paano ma-apply yung inaaral nila. Kaya hindi ganun kalaki yung retention. Meron din kaming story na narinig na yung teacher, isa lang yung laptop sa classroom. Kaya one by one, tinatry ng estudyante. And then, if mag-fail, yung next naman. Kaya hindi talaga ganun ka-conducive to their learning. Kaya when we hear these stories and we try to address their issues, really it makes us very happy and fulfilled. Yeah, talaga yun ang masarap na pakiramdam. At ganoon din naman si Angie, 'di ba? Kasi kapag gusto mo talaga may paraan eh. Tama, Angie? Yes. Tama po. 'Di ba? Pag gusto mo may paraan, lahat gagawin mo, especially pag-aaral yan, edukasyon yan. Okay, so Angie, anong payo mo again? At ano ang paalala mo sa mga katulad mo na nasa sitwasyon nga nagpapatuloy? Sabi mo nga, laban lang para makatapos ng pag-aaral. Angie, anong payo mo? Go ahead. Sa lahat po ng may mga katulad ko pong sitwasyon na nangyayari ngayon, and sa iba pa pong estudyante na hindi po problema po ngayon yung budget or yung financial kasi nga po we experience pandemic, so yung iba hindi pa rin po nakakabangon. MMDC gives a better education. MMDC talaga yung makakabigay sa atin ng magandang edukasyon, kalidad ng edukasyon, which we can to us in a better future. Sa lahat po ng gusto pa pong mag-aral, mag-continue po ng kanilang pag-aaral upang matupad lahat ng kanilang mga pinapangarap at mithiin sa buhay. EC can help us. Yun po. Sabi mo nga, Angie, laban lang. And looking forward namin ni Josh ng Kwentong Bayani ng programa that after 2 years ba, makasama na namin si Angie na isa ng nagtapos, di ba? Sa iyong adhikain na yan. Maraming salamat, Angie. Sir Josh, saan po pwedeng ma-reach out through social media or any other platforms po natin ang inyong tanggapan? And of course, ano yung payo mo, maiiwan mo ng mga mensahe? Especially we're talking about your personal advocacy, the personal social responsibility message mo, Sir Josh. So, maaari po nila kaming ma-reach through our social media. It's at Mapua Malayan Digital. Nandun po kami sa Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube, even TikTok. Pwede din po sila magpunta sa website namin. It's www.mmdc.mcl.edu.ph. Doon po nila makikita lahat ng scholarships na ino-offer namin, katulad ni Angie. Marami dong full ride, walang babayaran ng estudyante. Katulad ng Avance Negrense Scholarship, Sipalay City Scholarship, and Victoria City Scholarship. Meron din naman Ascenso Scholarship para sa lahat ng mga estudyante sa buong Pilipinas. Kaya tingnan lang nila dun sa website namin. Tapos, again, it's www.mmdc.mcl.edu.ph. Punta lang sila sa scholarships and tuition. Now, yung payo ko naman po sa mga nakikinig sa atin, for all the working students, we have a community that really wants to support you because we understand na mahirap maging working student. Kaya kami ng school yung nag-a-adjust para sa inyo, para makapagtapos kayo ng pag-aaral and for your better future. And to all Filipinos, there is this new Digital First College na makakatulong na makagraduate kayo in 3 years and 1 term or 3.5 years. And to LGU, sana makapag-partner tayo together on working towards better education for your constituents as well. And to other companies, nandito lang din po kami open for partnerships para ma-improve ang educational
attainment ng inyong mga empleyado. Very well said. Basta edukasyon talaga, sabi niya, number 1 yan sa atin, di ba? Sir Josh, maraming salamat, and Angie, and more power sa inyo, and hope to see you soon with my partner na, no? Jojo Armenta. Mas may inaasikaso lang si partner, so nag-solo ako today. But looking forward in the coming episodes natin, magkasama-sama tayong 4. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga, Miss Jenny. Hope to see you soon. Thank you. Thank you po. Yan, mga kasama live via Zoom ng Mapua Malayan, si Sir Josh Villanueva, Partnership and Corporate Communication Manager, and of course si Angie Guinananaw. Ayan, sabi nga po niya talagang laban lang. She's a single mother, scholar, a government employee, may 2 anak, no? She looks young, pero hindi yun hadlang, hindi yun hindrances, hindi yun balakid. Sabi niya, laban lang, magpatuloy lang sa pag-aaral. And with the help of Sir Josh, yung kanilang Mapua Malayan Scholarship Program, ayan, maraming nakakapagtapos, maraming pag-aaral. And we're talking about the personal social responsibility po dito sa Kwentong Bayani. Bueno, mga kasama, maraming salamat sa inyong pagsama sa atin sa programang ito, and bisitahin niyo po ang official Facebook page ng BCYF para po sa mga programa, no, na kanila po namang ginagawang pinagkakaabalahan. And by September po ay focus tayo for the social responsibility, because that's a social responsibility month for BCYF. Paki-like and share nyo na po yung kanilang, visit nyo na po yung kanilang official Facebook page. At sa aming programa po sa RMND sa XL 558 Manila, paki-like and share po ang ating programang Kwentong Bayani with our guests Sir Josh and Angie. Maraming salamat sa inyong lahat, and looking forward by next Saturday kasama ko na ang aking partner, Jojo Armenta. Yan, salamat din kay Sir Rod at sa ating mga kasama sa Digital and Technical Department. Muli po ay tutok lamang kayo sa susunod na programa, ang Usapang Trabaho Weekend. Ihahatid po yan sa atin ng ating RT Head, Rajuman Lupanganiban. And advance happy birthday to Rajuman Ryan Reloban. Ayan. Happy birthday, Ryan. Ayan. Abangan niyo po yung kanilang programa mamaya. Maraming salamat. Muli po sa ngalan ng aking partner, Jojo Armenta. Hanggang sa susunod na Sabado, dito pa rin po. At kasama ninyo, Radyo Manjani Pahilanga, alas 11 po, alas 10 hanggang alas 11 tuwing Sabado sa programang Kwentong Bayani. Oras, 10:56.